Iniyakyat na po ng Duterte Youth Party List sa Supreme Court ang usapin sa pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon bilang nanalong party list group sa Bilang Pilipino 2025. Mismong si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema ang naghain ng petisyon ng kanila pong grupo sa Supreme Court. Sila po'y humihingi ng temporary restraining order at ng writ of preliminary mandatory injunction laban sa COMELEC. Giit ni Cardema, tila nananadya daw ang COMELEC nang bigla nitong suspindihin ang kanilang proklamasyon. Maliwanag raw na inabuso ng komisyon ang kapangyarihan nito. Ito nga pinag-uugat sa reklamo po ng Kabataan Party List laban sa Duterte Youth noong pong 2019. Base rito, hindi raw totoong kinatawan ng kabataan ang Duterte Youth at hindi raw nito tinugunan ang mga isyong kinakaharap ng youth sector. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Yan po ang tinig ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Klaruhin ko lang kahapon po na iklaro ito mismo ng COMELEC na hindi po yun ang kaso. Opo, at ito po mamaya din po meron tayong panayon sa kabilang banda ho naman yung kumbaga yung nagsampa ng reklamo dito. Ang binabanggit po dito kasi yung requirement ng publication sa naging desisyon nung una ng COMELEC. Kumbaga, opo, yung ang issue dito technicalidad. Alright, hindi yung merits ng mga kwalifikasyon ng mga nominado. Basically po yan sinasabi kahapon sa panig po naman ng COMELEC. Sel? Eto na. Wala pa namang schedule ang National Board of Canvassers sa pagdinig para resolbahin ang issue na kinasasangkutan ng Duterte Youth Party List. Pero paglilinaw ni COMELEC spokesman Attorney Rex Laujanco, hindi raw ibig sabihin nito ay hindi ipoproklama ang naturang party list. Giit ng COMELEC kung wala talagang basehan ang mga nakabinbing kaso ay madidismiss naman ito at sila ay maipoproklama pa rin. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng bago mag-June 30 ay madesisyonan na nila ang naturang mga reklamo. Matatanda ang nagbabalari ng Duterte Youth na may isisiwalat silang mga katiwalian sa komisyon kung hindi sila papayagan ng COMELEC na maluklok sa pwesto. Bagay na sinagot naman ng ahensya. Wala pong mga ganyan dapat na mga pahayag. At saka po yung ganyan po mga pagbabanta, kahit naman po may kasong legal, kung talagang may basehan, lalabas at lalabas po yan. Ang sa amin lang po, meron tayong prosesong legal. Yan ang tinig ni COMELEC spokesman Attorney Rex Laujanco. Hingi po naman ng tulong ang DOJ sa Interpol para po maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque. At ayon po sa DOJ, inihahanda na rin nila ang application para nga sa red notice laban kay Roque. Target daw nila itong ihain sa mga susunod na linggo. Ang red notice ay isang request sa law enforcement para nga hanapin at arestuhin ang isang individual na inaakusahan pong gumawa ng krimen sa abroad. Ihilingin din po ng DOJ na kansilahin na ang passport ni Roque. Ipinaaresto nga po si Roque, Cassandra Ong at ilang pang akusado dahil sa umano'y qualified human trafficking. Kaugnay pa rin po ng operasyon ng illegal na pogo sa Pampanga. Kasalukuyan pong nandun sa The Netherlands si Roque kung saan siya ay humihingi ng political asylum.